Magandang araw mga ka-solo flight. Isang panibagong araw na naman ito. May biyahe tayo ngayon mga ka-solo flight. Meron tayong part-time job. Time check tayo siguro mga alas 6 ng umaga to mga ka-solo flight. Medyo madilim pa saka sobrang lamig. Kakabagsak katatapos lang kasi mga ka-solo flight ng snow kagabi siguro. So kaya medyo maraming snow na naman, makapal na naman ng snow sa labas. Kaya sobrang lamig, sobrang kapal ng snow ngayon. So ngayon dito mga ka-solo flight, pasahero tayo ngayon mga ka-solo flight kasi wala pa tayong lisensya, ilang linggo pa lang tayo dito mga ka-solo flight. So yung lisensya natin pwede naman gamitin for 30 days daw yung lisensya sa Pilipinas. Pero after that, hindi na natin magagamit yan. So kailangan natin kumuha ng panibagong lisensya para dito. So mga ka-solo flight, ang sabi sa akin dito, mahirap at mas mahigpit dito ka-solo flight yung mga rules sa mga kalye mga ka-solo flight, no? Katulad daw ang sabi ay kung sa Pilipinas, yung mga driver sa Pilipinas na magagaling daw na driver sa Pilipinas, hindi daw nakakapasa dito mga ka-solo flight kasi masyado kang mahigpit. So sigurado pasok ako doon sa magagaling na driver sa Pilipinas kasi bakit magaling? So siguro isa ako sa napakaraming violation kung mahuhuli ako sa Pilipinas mga ka-solo flight. Isa ako sa violator ng mga sa kalye mga ka-solo flight. Una-una na dyan mga ka-solo flight, yung driving without seatbelt. Ayan ako, ang yabang pa makatingin, kala mo kung sino. Pero hindi mayabang yan mga ka-solo flight. Saka iisa pa mga ka-solo flight, i-correct ko pala, 3 months pala yung lisensya sa Pilipinas. 3 months daw para magamit dito, pwede pang gamitin, no? Ayan, sa sobrang lamig mga ka-solo flight, dumidilim na yung salamin, nagpa-fog na siya. Kaya punasan muna natin saglit. Isa pang violation mga ka-solo flight, yung overloading o overloaded na sasakyan na dinadala natin. Ayan, maraming beses na nga tayong nahuli dyan, pero napapakiusapan naman natin yung mga nakakahuli sa atin. Isa pa mga ka-solo flight, yung overspeeding. Nako, nahuli na delikado yan mga ka-solo flight pag mahuli tayo. Minsan tumatakbo tayo ng 200 mga ka-solo flight. Ayan, mabilis yan ka-solo flight, 200 km per hour yan. Delikado yan. Ayan mga ka-solo flight, yung pupuntahan natin, High Life ang pangalan ng company mga ka-solo flight. So medyo malapit-lapit na tayo. So yung isa pang violation mga ka-solo flight, tuloy natin. Yung bumabiyahe tayo ng color coding tapos walang plaka, nako, delikado yan. Umaabot tayo hanggang Bicol, wala tayong plaka, napaka-delikado mga ka-solo flight. Wala pang rehistro, nako po kuya, delikado ka, ano ba yan? So mga ka-solo flight, talagang hindi tayo papasa dito na isang driver, so kasi marami tayong violation na mahuhuli. So kailangan natin mag-aral mga ka-solo flight. Kung gusto natin makakuha ng lisensya, kailangan nating mag-review ng kanilang handbook dito ng driving dito sa Manitoba. So mga ka-solo flight, nandito na tayo, papasok na tayo sa kanilang planta mga ka-solo flight. Hindi pa natin alam kung anong tatrabahuin natin dito, pero ang sabi sa atin, alikabok daw, lilinisin daw natin. Madali lang pala, alikabok lang pala, punas-punas lang yan, konti lang yan, kayang-kaya natin yan mga ka-solo flight. So sige, dito tayo, tutuloy na tayo mga ka-solo flight, tuloy-tuloy na to. So ito na, pababa na tayo maya-maya lang. Ayan, sobrang lamig sa labas mga ka-solo flight. Ito si sir, susundan natin si sir, sasamahan daw niya tayo, kukuha daw tayo ng uniform natin kasi kailangan daw balot na balot kasi maalikabok nga daw mga ka-solo flight. So kuha daw tayo dito ng coverall. Coverall, ibig sabihin balot lahat. Akala ko dati mga ka-solo flight ang tawag dyan overall, mali pala.
Ang tawag pala dyan, ang tamang tawag dyan ay coverall. So magsusuot tayo mga ka-solo flight, papasok na tayo sa loob. Ito na mga ka-solo flight, nakapagbihis na tayo, no? Hindi naman masyadong malaki sa akin yung napili kong damit mga ka-solo flight. Siguro higante yung gumagamit nito kaya ganyan nga kalaki. No, halos hindi na makita yung paa ko eh. Pati yung kamay ko hindi ko na mailabas sa sobrang laki. Ayan, ka-solo flight. So okay lang yan, susuotin natin yan ka-solo flight. Importante balot na balot tayo, saka protektado tayo sa sinasabi nilang alikabok. Tingnan nga natin kung uubra tayo o kung sinong uubra, kung sinong uurong. Yung alikabok ba o tayo? Tingnan natin mga ka-solo flight. Ayan, so ito naman yung gas mask na isusuot natin para protektado pati yung baga natin. Siyempre para hindi pasukin ng alikabok. Siguro nga mga ka-solo flight matinding alikabok to kasi matinding gas mask yung susuotin natin. Ayan na si sir sa likod ko mga ka-solo flight. Tinatawagan na ako, pinapapunta na ako doon. Sige, papasok na tayo mga ka-solo flight. Titirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba eh. Ayan, marami pala kami dito mga ka-solo flight. 10 pala kami dito mga ka-solo flight. Binilang-bilang ko kung ilan kami. Ayan, medyo maingay sa loob niyan ka-solo flight kasi umuugong yung mga makina. May mga makina pa yatang umaandar dyan, tapos sobrang lamig mga ka-solo flight sa loob niyan. So ang gagawin lang natin dyan, magwawalis. Pagkatapos natin magwalis, tapos lilipat tayo sa kabila. Ang gagawin naman natin doon, magwawalis. Tapos pagkatapos doon sa kabila naman, ang gagawin naman natin sa kabila, magwawalis. Ayan, puro walis ang gagawin natin dyan. Siguro maghapon. Kanina pala mga ka-solo flight, bago ko nagwalis dyan, galing ako doon sa taas mga ka-solo flight. Hindi kasi ko kagad na i-video mga ka-solo flight kasi masyadong malamig, saka na-excite ako doon sa hinawakan kong pang bomba. Sayang talaga hindi ko na videoan mga ka-solo flight kasi exciting yung pangbobomba ng alikabok. Yan, may nagbobomba yan, ganyan kalakas. Binobomba yon pababa yung alikabok na sinasabi nila. At dito mga ka-solo flight, natapos tayo magwalis dun sa gitna, sa second floor yata yun, no? From third floor yung alikabok, bababa ng second floor. So dito bababa na naman tayo para magwawalis. Tapos nun magwawalis. So wala tayong gagawin kundi magwawalis. So yung alikabok na yan na winawalis natin, galing yan dun sa production nila ng mga mais, mga corn. Yung corn na yan mga ka-solo flight, dinudurog para maging pagkain sa baboy, sa manok, ganun siguro. Ginagamit sa pang feeds nila sa hayop. Na siguro sa baka din, hindi ko alam kung saan pinapakain. Baka sa taong makulit, matigas ang ulo, yun, pinapakain ng feeds. So dito mga ka-solo flight, nilagay muna natin yung cellphone natin, yung camera natin sa suot nating damit, no? Para nakakapagtrabaho tayo kasi baka makita tayo ni boss. Video tayo ng video, no? So ayan, nagwawalis tayo. Ayan, nagwawalis. Tapos yung isang kasama natin, tinutulak naman niya kasi hindi na kaya ng walis Tinutulak na niya ng parang brush na may kahoy. Hindi ko alam kung tawag doon. Yan, so makapal mga ka-solo flight. Alam nyo, pagkalinis namin yan, may konti, meron na namang alikabok yan kasi may bumabagsak pa galing sa taas kasi may nagbobomba pa doon. So wala talaga kaming ginawa dito sa baba kundi magwalis, tapos magwalis. Wala akong masabi kundi magwalis kasi yun ang ginawa namin dyan maghapon. Hindi nagwalis, talagang matinding alikabok pala, parang hindi matatapos mga ka-solo flight.
Kasi ano ang daming alikabok. O, ang dami-dami. Yung alikabok na yan, naipon lang yata ng 2 linggo lang yata o 1 linggo. So, baka by next week or the other week, babalik kami dito para magwalis ulit. At magbomba, syempre magbomba. Siguro by next time, ma-videoan ko kung makabalik ako dito. Videoan ko paano magbomba. So, simple lang naman yung nagbobomba. Parang yung nag-spray lang sa car wash ng tubig. Parang ganun lang. Kaso hangin lang yung lumalabas. So, ayan. Wala tayong ginawa dyan. Kundi nagwalis. Ganyan. Ayan, binobomba ni Kuya. Kaya hindi natin na-videoan. Hindi tinamaan ang video kasi hindi naman natin hawak yung camera. Nasa uniform lang natin. Nakasuksok lang. So, kung ano lang ang tamaan ng camera, yun na yung mabibidyohan kasi nagwawalis tayo. Ayan, walis lang nagwalis. So, hanggang matapos yan mga ka-solo flight, hanggang maubos yan. Ayun, sa awa ng Diyos, naubos naman natin yung mga alikabok na yan. Nanawa rin. Sobrang alikabok nga mga ka-solo flight. Ayan, tingnan nyo, kahit nakabalot yung mukha ko, pinasok pa rin ng alikabok yan. Pero ayos lang mga ka-solo flight, enjoy naman. Hindi nga ako pinagpawisan, ikita nyo nga tong partner ko. Naglalaro pa ng yelo o binabato-bato pa ako. Kasi parang hindi naman siya napagod. Tingnan nyo, hindi nga pinagpawisan kasi malamig nga. Pero syempre kahit papano medyo nakakangawit sa katawan, sa likod, sa binti, sa balikat. Sa buong katawan na lang, nakakangawit. Pero okay lang, mga ka-solo flight, nakaka-enjoy naman. Saka hindi naman tayo pinagpawisan. Yan, time check mga ka-solo flight, siguro mga mag-aalas 4 na siguro yan, pauwi kami. So, ayan, ginawa namin mga ka-solo flight. Salamat sa panonood mga ka-solo flight. Abangan nyo yung isa pang video natin na ginagawa ng ka-solo flight. So, hanggang sa muli, God bless mga ka-solo flight.